po natin sila at linisin po natin ang ating pag-iisip. Isipin po natin ang motibasyon na nasa likod ng mga tao ito, yung nasa side ng mga Marines at nasa side ng gobyerno ngayon. Ano ang motivation nila? Itong mga Marines na ito at kanilang mga kasama at sumusuporta sa kanila, walang ibang motivation dahil walang pera dyan. Walang sumusuporta sa kanila. Walang ibang motivation kundi iligtas ang bansa. Sila mismo ang nagtataya ng kanilang buhay. Mga ganitong impormasyon na lumalabas at consistent naman. Everything fits at backed up naman ng detalye, backed up pa ng picture. At ang dami nating nakikita na ebidensya na lumalabas. At corroborated ng testimonya ni Gutesa, corroborated lahat ng testimonya na nandun sa Senado at Kongreso. Hindi mo ba paniniwalaan itong mga bagay na ito? Anong mas paniniwalaan mo? Yung mga impormasyon na nagtutugma-tugma o yung plain denial ng palasyo? Lahat na ng ebidensya ng pagnanakaw ay nandito na. Bakit pa tayo maniniwala sa kanilang plain na pagtanggi na wala naman silang pinapresenta na substantive fact para pabulaanan yung mga sinasabi ng mga statements ng mga Marines at ng kanilang mga kasama. Kaya mga kababayan, suportahan po natin sila, bigyan po natin sila ng tenga at pakinggan po natin sila at linisin po natin ang ating pag-iisip. Isipin po natin ang motibasyon na nasa likod ng mga tao ito, yung nasa side ng mga Marines at nasa side ng gobyerno ngayon. Ano ang motivation nila? Itong mga Marines na ito at kanilang mga kasama at sumusuporta sa kanila, walang ibang motivation dahil walang pera dyan. Walang sumusuporta sa kanila. Walang ibang motivation kundi iligtas ang bansa. Sila mismo ang nagtataya ng kanilang buhay. Sa totoo lang, relax na sapat ang buhay nila hindi po ba? Pero anong motibasyon ng palasyo, ng administrasyon para pagtakpan ang ginawa nilang kalokohan at pagnanakaw ng kabang-kabang pera ng ating bansa? Ngayon po, sunod-sunod na po na lumalabas ang kanilang baho. In fact po, simula nung umpisa lahat ng mga Senate hearings, lahat ng hearings sa House of Representatives, consistent po lahat yan na lumalabas ang baho. Pero consistent din ang kanilang pagtanggi at pagtakip ng mensaheng ito para ibulgar ang kanilang mga kalokohan. Ang challenge po sa atin ngayon mga kababayan ay suportahan po natin ito. Maging consistent tayo sa pakikinig at pag-imbestiga at pagbabantay sa mga impormasyon na ito para mailahad natin sa taong bayan ang totoong nangyayari sa ating pamahalaan at kapag hindi na deserve sila na umupo, which is true, ay dapat mapalitan na sila o may magawang pagbabago sa ating bansa. So ano masasabi mo sir na paglabas na itong 18 Marines, imbis na ipatawag sila at ipoprove kung may katotohanan yung sinabi nila, ang binabalik nila ay puro kaso. Kumbaga sinasalag lang. Hindi nila ina-attempt na tawagin sila para ipoprove kung totoo ba itong sinasabi ng 18 Marines na. Yung mga nagkakaso na yun, mga bakla lang yung mga yun. Joke lang, hindi pinuunsan to yung mga ano. Pero sa totoo lang, yung mga nagkakaso ay wala kasing maibalik na katotohanan. Kapag tinamaan ka ng katotohanan at wala ka ng balang natitira at nasa sa iyo ang kapangyarihan, ang ginagawa mo ay magkakaso ka. Para sila ay patahimikin, iharas sila dahil masakit rin naman talaga sa ulo na magbayad ng abogado at mag-attend sa hearing at in jeopardy ka na makulong. At lalo na't nababayaran mo rin pati yung nagdi-dispense ng justice. Magbabayad ka pa ng piyansa at pwede kang makulong ng mahabang panahon sa uli. Kaya lahat ng pang-abuso ay ginagawa nila. Pero hindi dapat mawala ang ating pagtingin dun sa final prize. And the final prize is yung freedom natin. Maging malaya tayo sa mga kalokohan at pagnanakaw ng ating administrasyon. Ang ginagawa natin ngayon ay malaking sakripisyo, pero sulit po ang lahat ng ito hanggang makamit natin ang kalayaan sa ating bansa. Maraming salamat, Atty. Harold Respecio, Vice Mayor ng Maria Mercedes Isabela. Reyna Mercedes. Mabuhay po kayo. Nice one. Yeah, baby.